Emosyon at argumento matapos ipatupad ng isang international warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabila ng kontrobersya, isang mas malaking tanong ang lumutang. May kapangyarihan nga ba ang isang dayuhang hukuman na basta na lang ipahuli at ilipad palabas ng bansa ang isang Pilipino nang hindi dumaraan sa sistema ng hustisya sa sarili nitong bansa? Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Troy Gomez. Lubos na ipinangangamba ni Senador Alan Peter Cayetano na ang paghuli ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umpisa ng isang mas malawakang hakbang kung saan ang pagpapataw ng hustisya ay ginagawa na labag sa due process. Patuloy na umiinit ang diskusyon patungkol sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa, lalo na't lumitaw ang pangamba na maaring may paglabag sa karapatang pantao sa gitna ng mga ipinatupad na hakbang para panagutin si dating Pangulong Duterte. Sa isang talumpati, sinabi ni dating DFA Secretary Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang pag-aalala sa tila pagmamadali ng pagpapatupad ng warrant of arrest. Anya, lumalabag ito sa prinsipyong legal ng due process na siyang pundasyon ng hustisya sa Pilipinas. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa aeroplano. So, eto po tanong ko sa inyo, paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa aeroplano, aalis na sa ating bansa? Ang usaping ito ay nagugat mula sa kontrobersyal na War on Drugs campaign noong Administrasyong Duterte. Habang may mga nagsasabi na ito ay tagumpay para sa human rights, marami rin ang nagtatanong, nasaan ang due process? Tama bang hindi ito dumaan sa sariling sistema ng hustisya ng ating bansa? Dahil dito, isang mahalagang tanong rin ang ipinunto ni Cayetano. If the ICC now orders the arrest of the whole Supreme Court, they order the arrest of the whole Congress or Senate, they order the arrest of a sitting president, will we now arrest them and put them on a plane and send them there? Sa gitna ng lumalalim na kontrobersya, muling nabubuhay ang debate. May jurisdiction pa talaga ang ICC sa Pilipinas? Matatanda ang tuluyan ng kumalas ang bansa mula sa ICC noong 2019. Ngunit may ilan namang nagsasabing dapat itong igalang dahil ang mga kaso ay may kaugnayan pa sa panahong sakop pa tayo ng korte sa The Hague. Sa gitna ng mainit na diskusyon, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. Sa ngalan ng hustisya, dapat bang manaig ang kapangyarihan ng isang dayuhang hukuman sa halip na ang sariling batas ng Pilipinas? At higit sa lahat, paano natin masisiguro na sa pagpapatupad ng batas, walang natatapakang karapatan kahit pa siya ay isang dating Pangulo ng Republika? Sa ngayon ay patuloy na nakatutok ang buong bansa sa magiging tugon ng Korte Suprema at ng iba pang sangay ng gobyerno sa isyong ito. Isa itong laban hindi lang para sa o tungkol sa isang tao, kundi sa integridad ng sarili nating sistema ng hustisya at soberanya bilang isang bansa. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung